Janine Gutierrez, nakipagsuntukan, nakipagalikan ng nakabikini. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sa unang pagkakataon ay tumanggap si Janine Gutierrez ng kontrabida character sa ongoing series niya kasama sina Jody Santa Maria at Jericho Rosales na Lavender Fields. For me kasi, hindi, sabi niya. I understand na kontrabida yung karakter and all, pero ako sa pagkakaintindi ko sa kwento, hindi siya kontrabida kasi siya ang unang asawa. Ipinaglalaban lang naman niya kung ano ang karapatan niya. Yung workshop daw nila ay sa mismong shoot na pero yung chance na magkausap sila sa script reading lang nila na si singit. Meron nga sabi ng karamihan, si Janine Gutierrez daw ay sobra sa kaseksiyan. Hindi ba't kamakilan lang maeksena siyang nakay two-piece bikini lang kung saan litaw na litaw ang kinis at kaseksiyan niya na tunay namang klase at yayamanin. Nagdagdag ng init palalo sa eksena kung saan naka two-piece si Iris, pangalan ng katauhan ni Janine sa soap opera, ay ang paglusong niya sa jacuzzi kung saan nakalubog si Tyrone, katauhan naman ni Jericho Rosales, at handang-handa ang babaeng sakdal, ganda sa sapangin ang labi ng kanyang asawa. Sa totoo lang tayo, tiyak na walang matutuliro at mahibang kung sakaling ituring si Janine bilang Diyosa ng kagandahan at pag-ibig sa kasalukuyang panahon. Ang kanyang kaseksihan, iba rin ang halina at hatid at pangaruyong taglay. Kahit pa nga nakamamahaling mga Jessie Gutierrez sa Lavender Fields, palagi siyang she's too hot sexy for her dresses. At take note, walang nauumay sa kanyang pagiging kontrabida sa pangmalakasang palatuntunan. Bilang manonood, hindi mo magagawang mabwisit at mainis kay Iris na major wife. Dahil, alam mo ang kanyang pinaghuhugutan, dudurugin at hahamakin niya ang lahat, huwag lang maagol sa kanya si Tyrone. Sa tunay na buhay naman, bukas na aklat naman ang panunuyo at panliligaw ni Jericho Rosales sa dalaga. Bukas na bukas ang mahusay na aktor sa kanyang mga paglalahad ng panayam at taglay tuli. Madly at deep in love siya kay Janine Gutierrez na minsan ay naging sobrang malapit rin sa isa pang papabo na aktor na si Paulo Avellino. Ang mga fan ni Janine ang lambing sa aktres at taimtim na panalangin ay may matamis na oo na ang ibigay niya sa premyadong aktor. Bagay na bagay ang dalawa, hindi lang bilang magkaperya sa telebisyon, kundi sa tunay na buhay. Deserve ni Janine Gutierrez na magkaroon ng bagong love, life at lumigaya. Sa piling naman ni Jericho Rosales. At sa kabilang banda naman, presyo ng concert ni Olivia Rodrigo abot kaya. Pinoy fans nagpipiesta. Napawaw ang mga Filipino fans sa presyo ng concert ticket ng Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo. Nakatakda kasing mag-concert ang dalaga sa Pilipinas ngayong taon. Sa Facebook post ng Philippine concert ni Tom Martes, September 10, ibinandera nito ang details para sa paparating na concert ni Olivia. Olivia Rodrigo live at the Philippine Arena on October 15. Ticket price is only 1,500 in all sections and will go on sale on September 14 for Live Nation, Philippines. Ayon sa caption, kalakip ang poster para sa concert. Kaya naman tila hindi makapaniwala ang mga fans dahil talaga namang abot kaya ang presyo ng concert ng film artist. Bukod pa rin dito, walang bracket at random ang magiging set mo na malalaman kapag releasing na ng ticket. Mapupunta rin ang lahat ng process ng kanyang concert sa foundation na sinusuportahan ni Olivia na Fun for Good. Ang naturang foundation ay maliyunin na makabuo ng isang makatwirang kinabukasan para sa mga kababaihan sa pagbibigay ng direct support sa mga ito, ang community-based non-profits. Kaya naman, agad itong umbani ng samot-saring komento mula sa netizens ang pasabog ni Olivia. Oy, grabe to, not a fan but super appreciate this. May ibang foreign artist na ba na gumagawa ng ganito? Sa adang netizens, comment naman ang isa, not a fan, still gonna watch to appreciate good live performance. Let's go see you, Olivia. So freaking happy about this, no words can express how much I love you, say naman ng isa. At sa kabilang banda, Sofia Andres may pinaghantang na vlogger kay Joshua Kupal ka ba? Hinanting talaga ng actress at celebrity mom na si Sofia Andres ang content creator na si Joel Ravanera o mas kilala sa social media bilang Malupitan. Sa pamamagitan ng Facebook post ni Sofia, ang litrato ng malupiton kalakip ang panawagan niya sa mga netizens na tulungan siyang mahanap ang vlogger dahil may request siya rito. Mga bossing, help me find this guy at magpapapicture lang ako. Mahaba daw pila ang caption ni Sofia sa kanyang FB post. Send help Joshua Garcia. Dagdag mensahe pa niya sa kay
kaibigang aktor na nabigyan ng chance na makita sa personal si Malo Piton. Sa comment section ng FB post ng actress ay diretsahang tinanong ni Malo Piton si Sofia, "Ma'am, anong ginawa ko sa inyo? Bakit niyo ko hinahanap?" Sagot ng actress Joel Ravenera, "I love you. Pwede pa picture sa'yo, kaso may pila daw, kupal ka ba?" Sandamakmak na reaksyon ang nabasa namin sa thread ng FB status ni Sofia. Narito ang ilan. Joel Ravenera, "Ito ba yung bibot mo, ma?" Joel Ravenera, "Bossing-bossing." Joel Ravenera, "Kinakabahan ako sa iyo sa mga tanungan mo, bossing. Parang may namumuong galit sa puso." Kasunod nito, nagbigay ng update sa Sofia hinggil sa kanyang post. Nakapag-usap na raw sila ni Malo Piton sa pamamagitan ng video call. At aniya pa, "Tapos na ang pila, salamat, bossing." Malo Piton official. Kalakip nito ang litrato na kuha sa kanilang video call. Si Malo Piton ay sumikat sa Sokpit dahil sa kanyang mga good vibes niyang content, kabilang na ang nakakatuwa niyang pag-rap sa mga sakit na kunwari nabubulol sa mga customer. Ani pa. At habang sa kabilang balita naman, Billy Crawford reveals strategy as the voice coach. Itinuring ni Billy Crawford ang kanyang amang si Jack Crawford na isa sa naging biggest coaches niya sa buhay. Aniya, "One of my biggest coaches sa buhay ko was my father and I always wanted to be like or at least close to my father. Absent kasi most of the time dahil sa trabaho yung tatay ko. So it gives me a sense of awareness pagdating sa trabaho and professionalism." Dito raw niya nakuha ang inspiration kung paano makitungo sa mga kabataang contestant sa The Voice Kids bilang coach. Aniya, kaya bilang coach ngayon, medyo malaking role because first of all, it's your kids. Pero yung pagiging coach ko, I love coaching my kids, si Amari. And kumbaga, apart from trying to be a good husband, yun siguro, sir. Ding Dong can attest to this as well. He can agree na we want the best for our kids. So we try to give them the best coach in life. And kami yung tinitingnan nila araw-araw. And that's what I try to do whenever I talk to kids. And bilang I'm giving this platform to actually motivate kids and to teach them certain things, tricks, and traits, din alam naman natin yung mga coaches, pwede naming ipasa sa mga bata. Itinuturing din ng malaking responsibilidad ang maging gabay ng mga bata sa journey nila sa kompetisyon. Saad pa ni Billy, kaya it's a big responsibility, nakaka-pressure, pero the experience of being a coach is not so new to me. Pinangarap ko na to, matagal na, like I've always wanted to help performers, enhance kung ano yung mga skills nila, kasi that's what I did for 30 plus years sa industriya. Every day, pag gumising ako before my family at that time, I was trying to perfect my craft, which for all singers, for all actors, painters, whatever in the creative realm, it's you have to work and you have to really put it in lahat na ginawa mo na. Kaya yung soul ko, yung dugo, yung pawis mo, binubuhos mi dito. Kaya it feels so good to be a coach. And all of us naman, our roles in life is to coach and to teach good to others. So kumbaga, automatic na tayong coaches ng general. Ito lang, enhance lang ako for the professional coaching pagdating sa performances, and that's what you know. I have my idols. I have yung mga talagang tinitingala kong mga artists na nag-inspire sa akin, and they have coached me. So why not if I'm capable of coaching others?